Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group kahapon sa Mandaluyong matapos ireklamo ng identity theft ng kanyang biktima. Huwag ka lang gagalaw, pulis kami. Magka-cash out sana ang suspect na si Christian Sanchez sa isang remittance center para kunin ang pera mula sa isang naloko umano niya. Kwento ng biktimang si Jonathan Kilatan, una niyang nakatransaksyon ng suspect nung makita niya ito na nagbebenta ng murang cellphone online. Pero para daw makitang tunay na buyer siya, kailangan niyang magpakita ng pruweba. Nag-send po sa akin ng ID na hawak niya. Tapos sabi niya gayahin ko din po daw yon. Ako naman po, ginaya ko naman po. Sinend ko rin po sa kanya. Tapos pagtapos niyon, hindi na po siya nag-reply. Hindi na umano nagparamdam ang suspect kay Jonathan mula nang ibigay niya ang selfie niya na may ID picture. Nagulat na lang siya isang araw nang makita niya ang mukha niya sa social media at sinabing scammer siya. Nakita ko na lang po na scammer po daw ako. Nakita ko sa iba-ibang group, andun na rin po ako. Ang galit po na natakot po. Siyempre po, pag may nabudol po siya, ako po yung babalingan ng taong nabudol niya po. Agad nagreklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group si Jonathan. Ayon sa tagapagsalita ng ACG, biktima si Jonathan ng panibagong estilo ng identity theft. Scammer pretends to be the legitimate seller at first. So pag merong kumagat doon sa kunyaring inaalok ko na mura, hihingan ko kung sino man kumagat ng screenshot ng pictures mo holding your ID. Then I would use that identity to create another Facebook account under your name. After naman na makascam na ako ng mga biktima on Facebook, ang gagawin ko ngayon, ipopost kita sa marketplace na sasabihin kong, beware of this person kasi scammer to. So that's his modus. Dahil dito ikinasa ang entrapment operation laban sa nagnakaw sa katauhan ni Jonathan at naaresto ang suspect na si Sanchez. Kailangan ko lang po para sa anak ko, sir. Nawalan po ako ng trabaho, sir. Payo ng PNP ACG, hanggat maaari iwasang makipag-transact online dahil madali lang gumawa ngayon ng fake account gamit ang prepaid SIM at fake email account. We always remind the public to always be vigilant and beware, be mindful of those you transact with online. Kasi lagi yan, paulit-ulit. As much as possible, refrain from transacting online, lalo na pag hindi mo talaga personally kakilala. Or mag-legit seller check tayo sa marketplace. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10175 o ang computer-related identity theft at online libel dahil sa paninirang puri sa biktima. Jack Batallone. Huh. I can't do this anymore. This homework are too much. There's a notification. Oh my god! It says that I won $1 million from a raffle. Wait a minute! It says that I must pay $1,000 as a registration fee to get my prize. This message looks suspicious. I should ask this from Mr. Scott. He knows these kind of things. Hi Scott. Hi Samir. How can I help you? Yesterday I got a suspicious message. It says that I already won $1 million and I must pay $1,000 to get that prize. It is a scam. It is a kind of cybercrime. Hackers use this kind of fake messages to steal money from innocent people. So we must use internet carefully. Thank you very much, Scott. I will be careful. Goodbye.